Naaalala niyo ba ang vlogger na ito? At grabe kung makapanghusga sa mga Duterte. Lalong-lalo na kay dating Pangulong Duterte na nasa dahig Netherlands na kung tawagin pa niya na ang dating Pangulong Duterte daw ay naging karton na lamang. Ngayon ang pro-BBM vlogger na ito, na nagngangalang Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia, ay binawian ng buhay sa kanya daw loob ng bahay. At ayon sa Pinoy Showbiz, breaking, pro-PBBM vlogger nasawi matapos barilin sa ulo sa loob mismo ng bahay nito sa Caloocan. Nagluluksa ang mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos mapaslang ang pro-BBM vlogger na si Mima Alicia Lipata na mas kilala online bilang Mima Alicia. Ayon sa mga paunang ulat, pinasok umano ng dalawang armadong suspect ang kanyang bahay sa Caloocan City bandang 3:00 ng madaling araw kung saan siya ay binaril sa ulo. Binawian ng buhay si Lipata dahil sa tinamong tama ng bala. Sugatan din sa insidente ang kanyang live-in partner matapos din itong barilin ng mga salarin. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril at pagkakakilanlan ng mga suspect, samantala umapila ang pamilya, mga kaibigan at mga taga-suporta ni Lipata na agad na mapanagot ang mga responsable sa krimen at mabigyan ng hustisya ang biktima. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang pulisya hinggil sa posibleng motibo ng pag-atake habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. So ngayon, akma pa ba na sabihin ng Philippine National Police na mas ligtas ngayong Marcos administration sa Pilipinas kaysa Duterte administration? Heto kasi ang balita mula TV Patrol. Update. Iginiit ng PNP na mas ligtas ang bansa ngayon sa kabila ng mga naiuulat na mga krimen nitong mga nakaraang araw. Batay sa datos ng PNP, bumaba ng 20.6% ang focus crimes 3 buwan matapos ilunsad ang Safer Cities Initiative. Well, aking manonood, kayo na lamang yung humusga kung tama ba ang report na ito ng PNP na mas ligtas sa Pilipinas ngayong Marcos administration kaysa Duterte administration o mga nagdaan pang Pangulo. Ngunit ang mga pro-BBM vloggers na kasamahan ni Mima Alicia ay isa agad ang pinagsuspetsahan ang mga Duterte sa pagkasawi ni Mima Alicia. Ayon kasi sa post ng PBBM Defenders, mga death squad ni Digong kumikilos na para patahimikin ng mga BBM vloggers. At ang caption nila, dapat magpaliwanag si Sara Duterte sa pagkasawi ng isang vlogger na si Mima Alicia. Madalas din siyang nakakatanggap ng conditional threat na kung hindi titigilan, so hanggang doon na lamang yung post. So maliwanag na sinisisi ng mga loyalista si Sara Duterte na naman at ang mga pamilyang Duterte. Pero nag-post nga itong si Miss Sasrugando Sasot patungkol sa pagkasawi ni Mima Alicia. At sa kanyang post, parang pinagsususpetsahan niya na posibleng suspect sa nangyaring ito kay Mima Alicia ay ang ex-boyfriend daw ni Mima Alicia. Ano nga ba ang dahilan? Eto, basahin natin. Ayon sa post si Ms. Sasrugando Sasot, mythologizing a death. So a BBM vlogger named Alicia Lipata, aka Mima Alicia, was shot to death inside her house in Caloocan. The BBM vloggers now put the blame on the mythological Digong Death Squad. This implies that the only people in Lipata's life and surroundings have no priority in investigation, and it has to be the most remote. This is not proper investigation, and you don't do justice to Lipata's life. Doing an open source intelligence, the most likely suspect in this tragedy is Alicia Lipata's ex-boyfriend, a police officer who she sued recently for vowsy. If not her boyfriend, it will be the violent thieves in Caloocan, where in the recent days and months saw many robbery
with murder have been going on. At sa post na ito, kasama pa yung link na ito na siyang pinagbasihan ni Ms. Sasurgando Sasot. At ang ating puntahan ng link na ito ang sabi mula sa panulat ni Kapepe Facebook page. At ang post na ito ay noong March 18 pa. At ang sabi dito, nireklamo ng sinasabing BBM vlogger na si Alicia Lipata, aka Mia Fernandez, Mima Alicia sa Facebook and Alicia Comments sa YouTube. Ang ex-boyfriend niyang si Kyle. Si Alicia Lipata ay taga-Lawang, Northern Samar. Ano kaya ang ugat ng pangyayaring ito? Sabi ng mga netizens ang kasong vowsy ni Alicia Lipata, aka Mima Alicia, na na-file sa Pasay ay na-dismiss. Itong reklamong vowsy naman niya ngayon ay sa Pasig niya na-i-file. Ano kaya ang katotohanan sa likod ng pangyayaring ito? Ano ang totoong kwento? So ayan, base sa post ni Ms. Sasurgando Sasot, nareklamo na pala ng vowsy ni Mima Alicia ang kanyang ex-boyfriend. Pero syempre sa pangyayaring ito, unang-una, pagbibintangan ng mga Duterte. At syempre ang katotohanan, hindi naman natin alam kung ito ay personal o hindi. At isa lamang ang sigurado dito, na baka mangibabaw ang politika. Gagamitin at gagamitin ito ng mga kalaban ng Duterte. Ang issue na ito na pagkasawi ng kanilang vlogger na si Mima Alicia. At syempre siguro, magkakaroon na naman dito ng investigasyon. Baka mamaya, kumuha ng mga tetestigo at magtuturo ng kung sino-sino. Ay sana naman, matukoy kung sino talaga yung gumawa nito kay Mima Alicia. At sana'y na wag na magtuturo ng kung sino pa para lamang madiin yung kalaban. At syempre, sa tingin ninyo, itong nangyari kay Mima Alicia, sa nagdaan pang mga nakawan, krimen doon sa mismong Caloocan din. Sa tingin ninyo, akma pa ba na sabihin ng PNP na mas ligtas ngayong administrasyon? Bumaba ang krimen? Heto nga, yung kaalyado po mismo ni Mr. President na BBM vlogger pa ay tinamaan po. Siya po mismo ay nabiktima ng krimen ngayong Marcos administration. So ngayon niyo po sabihin kung talaga bang safe na o safe pa ba sa Pilipinas ngayong administrasyon. Kaya't aking manonood kung kayo ang aking tatanungin. Naniniwala ba kayo sa report ng ating Philippine National Police na mas ligtas ngayong Marcos administration? At naniniwala rin ba kayo na bumaba ang krimen ngayong administrasyon? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.